In this video, I will be discussing the part 2 of my lecture on trigonometric substitution. Let us consider this example, and we're going to solve the integral of the square root of 9x squared minus 1 over x dx. So from the integrand, we can see here that we have a radical in the form of square root of 9x squared minus 1, which is of the form square root of u squared minus a squared. So clearly, ang substitution para sa case na ito ay u is equal to a secant theta, where yung ating u can be obtained from here. Equate natin ang u square dito sa ating 9x square, take the square root, and we will get 3x, and that will be our u term. Para sa ating a is just equal to 1. Kaya, yung ating substitution para sa ating 3x is equal to secant theta. And squaring this equation, ang lalabas is 9x squared equals secant square theta. Kaya, yung ating radical na square root of 9x squared minus 1, ating i-substitute ito sa magitan ng paggamit ng equation na ito. Palitan natin ng 9x squared by secant square theta, and then kukupihin natin itong minus 1, and obviously nakikita nyo naman na itong secant square theta minus 1, ito ay katumbas nito ay tangent square following ng trigonometric identity na 1 plus tangent square theta is equal to secant square theta. Balik tayo dito. Kaya itong square root of tangent square theta, pwede natin yan i-extract, at ang sagot ay tangent theta. Ngayon, dito sa ating original integral, meron tayo ditong x. So, kailangan natin i-substitute yan gamit itong equation na ito, 3x equals secant theta. All we have to do is divide this by 3 both sides. Kaya ang lalabas, we have x is equal to 1/3 secant theta. Kailangan din natin ng dx, kaya kuha na natin ng differential, itong ating x, which is dx. Ito rin, kuha natin ng differential, it's 1/3 times the derivative ng secant theta is secant theta times tangent theta, and then times the d theta. So ito yung ating differential dx. Kaya, from the original integral natin, papalitan muna natin itong ating radical katumbas sa ating tangent theta for this square root of 9x squared minus 1. And papalitan na natin itong ating dx gamit itong equation na ito. So we have it secant theta tangent theta over 3 times d theta. Also, papalitan na rin natin dito yung ating x by secant theta over 3 gamit itong equation na ito. Ngayon, we can see here na meron tayong factors na pwedeng i-cancel, yung secant theta as well as itong 3. So that yung ating resulting integral will be the integral of tangent theta quantity square. At ito ay hindi pa integrable, kaya kailangan natin itong palitan ng katumbas na expression, which is the quantity secant square theta minus 1 gamit yung ating trigonometric identity. Ngayon, ating i-separate ang integration nito. We can have secant square theta, ating integrate. Ito yon. And we have the integral of 1 d theta. Dito yon. And then copy natin ang minus. And we can see here na ito ay integrable na. Ang sagot natin dyan ay tangent theta. And for this, the answer is theta and then plus c. And we have here to copy the minus. Anyway, itong part na ito ay pwede naman nating diretsuhin nito without this part. Okay, so ito na yung ating answer, but this is not yet the final answer. Kailangan natin itong palitan in terms of
x variable yung ating magiging final answer. Kaya, dito sa equation na ito, papalitan natin ang ating answer dito ng itong ating tangent theta at saka itong theta. Gagamitin natin ang triangle. I-fix natin yung isang angle as theta, ating susuplayan dito ng ating opposite side, itong adjacent side, as well as itong hypotenuse. Gagamitin natin yung ating kaninang equation na sinubstitute natin, 3x is equal to secant theta. Ang gagawin natin dito ay nirewrite lang natin siya as first itong secant theta, and then equal natin ito sa 3, and then lagyan natin ng over 1 para makuha natin yung corresponding sides para dito sa ating triangle. And we know na ang ating secant theta is defined as hypotenuse over the adjacent. Kaya itong ating 3x, ating ipa-plug in dito sa ating hypotenuse, as well as itong ating adjacent, ilagay na rin natin dito sa side na ito. Kaya isosolve na lang natin itong opposite side. Okay, gamit natin ang Pythagorean theorem. We'll square this, minus square nito, and then we'll take the square root. So, for the tangent theta, by definition is equal to opposite over adjacent. Using nitong ating right triangle, we can have our tangent theta as square root of 9x squared minus 1 and then over 1. No need to write the over 1. Ngayon naman, para sa ating theta, gagamitin natin ulit itong equation na ito kasi ito yung ating original equation simula. So we have that secant theta equals 3x. So ang gagawin natin dito ay maglalagay tayo ng secant inverse, both sides. Okay, so apply natin ang secant inverse para dito sa left side. Ang sagot natin dito ay theta na lamang, while dito sa ating right side, kukopihin na lang natin. So we have now our theta which is equal to secant inverse of 3x. Kaya itong ating i-substitute dito sa ating expression dito. Okay, so for tangent theta, we'll copy this one. At para sa ating theta here, we will use this equation. Kaya, suma total, yung ating original integral na can be written as, or is equal to, the square root of 9x squared minus 1 minus the secant inverse of 3x plus c. So this will be our final answer. Let us consider another example here, and we're going to solve the integral of 3dm over square root of m squared plus 2m. So nakita naman ninyo na yung ating una-una, yung ating variable of integration dito ay m. At ang ating denominator dito ay square root of m squared plus 2m. With first term natin ay naka-square, pero yung ating second term is not a square of a constant. Kaya, in this case, hindi pa natin siya may-associate sa form ng trigonometric substitution. Kaya sa kasong ito, atin munang gamitan ng completing the square para ma-perform natin yung tinatawag nating perfect square trinomial. At saka natin ipa-factor mamaya. Ngayon, to do the completing the square, at saka i-add natin, and the same time, i-subtract natin yung term na the quantity 1/2 b, and then square. With this example here, yung ating b dito ay 2. So, substitute natin dito sa ating factor na ito. So, we'll have it 1/2 2, and then that is equal to 1. Ngayon, i-square natin, still equal to 1. Kaya, ang ating integral ngayon ay magiging, kopyahin natin muna itong ating numerator, 3dm. And para sa ating denominator, we have that square root of itong ating
original na m squared plus 2m, this time, mag-a-add tayo ng 1 at the same time, magsasubtract ng 1. Nakikita natin dito yung first 3 term na ito ay perfect square trinomial na. Kaya, pwede na natin siyang mapapactor into quantity m plus 1 square. And then, kukopyahin natin itong minus 1. Sa form na ito, pwede na natin ngayon may apply yung ating trigonometric substitution. At ang katumbas na form ay square root of u squared minus a squared. At ang form na ito ay merong corresponding substitution na u is equal to a secant theta. Wherein yung ating u term dito is this m plus 1. And since ang ating a ay equal sa 1, so we'll have it secant theta na lang dito sa ating right side. Ngayon, kukuha na natin ang dm since papalitan na rin natin differential ng m, which is dm. At ito naman, ang differential nito is secant theta tangent theta d theta. Ngayon, papalitan na natin ang ating radical na ito. Okay. By using this equation, square lang natin itong m plus 1. So that's squaring this right side then. We have it secant theta quantity square and then minus 1. At itong form naman na ito, yung secant theta square minus 1 ay katumbas yan tangent theta square. At gamitan natin ulit ng trigonometric identity. Ngayon, atin na lang i-simplify ito, square root of tangent theta square. And the answer is tangent theta. Kaya ito yung ating magiging substitution para sa ating radical na ito. Kaya itong ating integral na ito can now be written as, we'll just copy the integral and then the 3 and the dm, gamitan natin itong equation na ito. So we have it 3 secant theta tangent theta d theta. At yung ating square root ay pwede nating palitan gamit yung ating computation dito. And that is equal to tangent theta. And as you can see naman, we have common factor here. Pwede nating i-cancel. Kaya the reduced integral now will be integral of secant theta d theta, and then we have here 3. So we have times 3. Ngayon, ito ay integrable na. According to the formula, ang integral ng secant is ln of the absolute value of the quantity secant theta plus tangent theta, and then multiply by 3, and then plus c. So, ang ating answer dito is not yet the final answer, kaya ating gagamitan ulit ng ating right triangle. Muli, with this angle, atin siyang i-fix as theta. Kaya ito yung kanyang opposite side. Ito yung ulit yung adjacent and hypotenuse. Ngayon, ating i-susupply yung corresponding sides nito gamit yung ating equation na, yung first equation sa ating substitution na m plus 1 equals secant theta. So, this implies that our secant theta is equal to m plus 1 over 1, and using ng definition for secant theta, which is hypotenuse over adjacent, kaya itong ating m plus 1 hypotenuse ating ilalagay dito sa side na ito, and itong 1 na ito, which is adjacent, so ating ilalagay din dito. Kaya the opposite side here, ating susolve using the Pythagorean theorem. So atin lamang i-square itong m plus 1, and then minus the square of 1, and then take the square root. Okay? And isi-simplify natin ito, expand natin yung quantity m plus 1 square, and then atin i-minus ang 1, then we will have this square root of m squared plus 2m. Yan ang ating
opposite side. Kaya yung ating tangent theta now is equal to this opposite side over the adjacent, which is equal to square root of m squared plus 2m na lamang. At yung ating second naman dito ay defined na so that yung ating integral na original is now equal to 3 ln of the absolute value of quantity secant theta plus tangent theta, and then times 3 natin at plus c. Substituting this secant theta as well as tangent theta. Okay, so pinalitan natin ang secant theta natin gamit itong equation na ito, which is m plus 1 plus itong ating tangent theta using this. Ayan. Okay. So we have now our answer here in terms of the variable m, and this is what we are looking for. Okay. And then don't forget the plus c. So this will be our final answer. So nandito natatapos yung ating presentation na ito, and thank you for watching.